Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Agriculture Department inilatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga plano para matiyak ang food security sa bansa. Mga mega food hubs planong itayo. Local campaign period magsisimula na bukas. Ang pambansang pulisya handa na sa ipatutupad na seguridad upang matiyak ang kaayusan. Malacanang iginiit na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Mga bagong pabahay pinasinayaan ng DSUD. At Malacanang ipinagmalaki ang tagumpay ni Pinay teen tennis sensation Alex Ayala. Una po sa ating mga balita, mula sa dating 10 kilo lang, aabot na hanggang 30 kilo ang 29 pesos na bigas. Pero kilo ng bigas, pero maaaring bilhin ng mga itinuturing na nasa vulnerable sector. Ang detalye sa Balita Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Sa pagkakasambahay, itinatawid ng senior citizen na si Nanay Trining ang pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Kaya mahalaga sa kanya ang alok na tig 29 pesos na bigas ng Department of Agriculture. Pero kung dati hanggang 10 kilo lang ang pwede niyang bilhin, good news ng Malacanang. Triniple na ang purchase limit para sa bigas 29. Minsan magbili ng bigas tag 60 dati. Then karon nag 48, 58, 52. O tag 29, malaki na ng tulong sa atin. Ng Makakatipid. makatipid na tayo. Saan niyo po pwedeng gastusin ngayon na may edad na rin kayo? Sa mga gamot, sa mga vitamins. Mula sa dating 10 kilo, maari nang makabili ng hanggang 30 kilo ng tig 29 pesos na bigas ang mga vulnerable sector tulad ng mga senior citizen, may kapansanan, solo parents at indigents sa ilalim ng P29 Rice Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, layo nitong pagaanin ang gasto sa pagkain ng mga pinakamahirap na Pilipino. Ito po'y tulong ng ating pamahalaan para lalong-lalo na po doon sa mga vulnerable sectors katulad po ng mga senior citizen, indigents, para po sila naman po ay gumaan ang kanilang pagbili at makakuha ng supply po ng bigas para sa kanilang pamilya. May 5 bilyong pisong budget para sa naturang programa na inaasahang makapagbe-benepisyo rin para sa mga magsasaka ngayong harvest season. By increasing the amount of rice that the vulnerable sectors can avail or can access from 10 kilos to 30 kilos, definitely po yung stores, yung buffer stocks po ng NFA will be released. So more space will be available for the NFA to buy more palays from the farmers, especially during the harvest season. Binibili sa halagang 18 hanggang 24 pesos ng National Food Authority ang palay ng mga magsasaka, depende kung tuyo o basa. Nasa proseso na ng procurement ang Department of Agriculture sa pagbili ng mga truck na makatutulong sa mga magsasaka para hakutin ang kanilang ani patungo sa mga NFA buying station. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka. Kamakailan lamang, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang bagong rice processing complex sa Isabela. Dito maaring patuyuin ang mga palay, gilingin at gawing imbakan na magkatutulong para mabawasan ang mga nasisira o nabubulok na bigas habang napananatili ang magandang kalidad. Ang mga hakbang na ito salamin sa hangarin ni Pangulong Marcos na tulungan ang mga magsasaka habang pinatataas ang supply ng pagkain sa abot kayang halaga.
Mula sa PTV Manila, Calazel Pordilla, Balitang Pambansa. Ipinaliwanag ng Malacanang ang mga maaaring mangyari at kondisyon sakaling payagan ng International Criminal Court ang pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Muling nanindigan ng pamahalaan na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa. Sagot yan ng palasyo ng tanungin kung handa ba ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC ukol sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa kasi sa mga kondisyon ng pag-aproba nito ay kung papayag ang Pilipinas sa mga itatakdang guidelines ng ICC. Pero ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismong ang kampo ng dating Pangulo ang humiling sa Korte Suprema na huwag makipagtulungan sa ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Paliwanag pa ni Attorney Castro, sakali mang magkaroon ng interim release ang dating Pangulo, dapat anyang maging handa ang kampo nito sa magiging proseso at sa mga isyong posibleng maungkat sakaling makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets. But as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, that's it. Binigyang diin din ng palasyo na walang itinatagong impormasyon ng pamahalaan sa naging pagdinig ng Senado ukol sa pagkakaaresto ni Duterte. Paliwanag ng Malacanang, sadyang may mga impormasyon na hindi maaaring isa publiko sa pagdinig. Executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the President and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. Ipinunto rin ng palasyo na sumunod lamang ang gobyerno sa batas kung saan nakasaad na may commitment ang bansa na makipagtulungan sa Interpol at iginiit na hindi personal na atake ito sa dating Pangulo. Samantala, welcome development naman sa palasyo ang hakbang ng National Bureau of Investigation na makipagtulungan sa Interpol para mapauwi ang mga nagkakalat ng fake news patungkol sa issue ni Duterte. Opo, dapat noon pa po. Dumadami na po ang mga fake news vloggers at dapat noon pa po nasimulan to. Kaya maraming salamat sa NBI. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Pinalagaan ng Malacanang ang pahayag ng China na nagsisilbi umanong chess piece ng ibang bansa ang Pilipinas. Sinabi ito ng China sa harap ng nakatakdang pagbisita ni United States Defense Secretary Pete Hegseth bukas, March 28. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, isang malayang bansa ang Pilipinas at walang sino man ang dapat manghimasok sa mga desisyong may kinalaman sa depensa at seguridad nito. Kung talaga umanong gusto ng China na mapanatili ang kapayapaan, dapat itong sundin ang international law. Well, if China really believes and concerned about peace and stability in the region, they should abide by the international law. They should also respect the sovereignty of each country. We are not. The Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. So kung ano man po ang ating gagawin, kung ano man po ang ating magiging proyekto patungkol sa ating military operations, ito po naman ay nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent at walang dapat manghimasok sa anuman po na desisyon ng ating pamahalaan.
Pinayuhan ng ilang kongresista si Vice President Sara Duterte na huwag pabayaan ang kanyang tungkulin sa bayan. Ayon kay House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, mahalagang nasa Pilipinas si Vice President Duterte sa oras na magsimula ang kanyang impeachment trial. Bagamat naiintindihan ni Defensor ang pangangailangan ng Vice Presidente na manatili muna sa The Netherlands para sa kanyang ama, meron din naman siyang obligasyon sa bansa. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. para talakayin ang mga proyekto para sa susunod pang 3 taon. Unang target ng ahensya ang pagpapatayo ng mga mega food hubs kung saan binase ito sa Thailand na binisita ng DA noong nakaraang buwan. Makatutulong ito para maibsan ang sobrang taas o baba ng supply at presyo ng mga produktong agrikultura. Tinututukan din ng DA ang bahagyang pagtaas ng presyo ng itlog sa merkado dahil sa kakulangan ng supply nito, dulot ng mga sakit na tumama sa manok. Bilang bahagi ng hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapaghatid ng disente at dekalidad na pabahay, ibinida ng Malacanang na sinimulan na ng Department of Human Settlements and Urban Development ang isang 30 palapag na pabahay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Marcos Jr. Isinagawa ang groundbreaking ceremony ng makabagong San Juan Pambansang Pabahay na unang proyekto ng lungsod sa ilalim ng 4PH. Matatagpuan ito sa Barangay Batis at magbibigay ng higit 1,000 unit na may sukat na 25 square meters bawat isa. Kasabay ng modernong pasilidad tulad ng multipurpose area at iba pang mahalagang pasilidad. Binigyang pugay ng palasyo ang Pinay tennis player na si Alex Ayala. Pasok na sa semifinals ng 2025 Miami Open ang 19 years old na tennis sensation matapos niyang talunin ang world number 2 na si Iga Swiatek sa score na 6-2, 7-5 sa quarterfinals ng tournament. Si Swiatek na ang ikatlong sunod na Grand Slam champion na pinataob ni Ayala sa Miami. Pinatalsik na rin ni Ayala sina Helena Ostapenko at Madison Keys. Ayon sa Women's Tennis Association, si Ayala ang kauna-unahang Pinay tennis player sa nakapasok sa semis. Dahil sa panalong ito, papasok na rin si Ayala sa top 75 ng WTA World Rankings. Congratulations sa ating kababayan at hindi pa po dito nagtatapos ang ating pasasalamat sa mga kababayan natin na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Dismayado ang Department of Foreign Affairs sa naging desisyon ng bansang Timor-Leste na hindi pagbigyan ang hiling ng Pilipinas na extradition kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Sa pahayag ng DFA, kulang ang tiwala ng Timor-Leste pagdating sa pagbibigay ng hustisya sa Pilipinas na isang founding member ng Association of Southeast Asian Nations at isa sa mga unang member states na nagpahayag ng suporta na mapabilang ang Timor-Leste sa samahan. Sinabi rin ng DFA na bagamat nakadepende ang aplikasyon ng Timor-Leste sa pagsunod dito sa roadmap para sa maging ganap na kasapi ng ASEAN, dapat di magtiwala ang Timor-Leste sa isang miyembro nito. Hindi lang sa loob ng ASEAN framework, kundi maging sa kanilang bilateral relations. Naunang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na malalagay sa alanganin ang aplikasyon ng Timor-Leste na maging kasapi ng ASEAN. Sinabi rin ng kalihim na plano ng Pilipinas na maghain ng motion for reconsideration para ma-extradite pabalik ng Pilipinas si Teves. Aarangkada na bukas ang kampanya para sa mga kandidato sa lokal na posisyon sa 2025 national at local elections. Kaya naman ang Commission on Elections, sunod-sunod na rin ang bilin sa mga kandidato sa mga bawal gawin simula bukas. Unang-una na diyan ang mga poster na nagkalat sa kalsada, poste at mga iligal na lugar. Ayon sa COMELEC, ngayon pa lang ay dapat nang itong baklasin ng mga kandidato dahil hindi mag-aatubili ang COMELEC na maglabas ng course order sa mga pasaway na lalabag. Pero isa pang pinakamahigpit na paalala ng COMELEC, simula bukas, bawal na rin makisali ang mga kandidato sa pamimigay ng ayuda. Samantala, sinimulan ng ilatag ang plano para mabawasan ang aberya sa daloy ng trapiko kapag sinimulan ang rehabilitasyon ng EDSA. Nagsagawa na ng konsultasyon ng Transportation Department, Department of Public Works and Highways at MMDA sa mga lokal na pamahalaan na sakop ng EDSA. Ayon sa DPWH, complete overhaul ang gagawin nila sa EDSA. Tatanggalin ang lahat ng konkreto para makita ang pundasyon.
Tiniyak ng DOTR na mananatiling bukas ang EDSA Carousel para maserbisyuhan ang publiko. Tiniyak naman ng MMDA na pinag-aaralan ang lahat ng opsyon at mungkahi ng mga LGU, kabilang ang posibleng pagpapatupad ng odd-even scheme at pagsasaayos ng mabuhay lanes. Major artery ito, magsasara tayo ng lane, mababawasan yung capacity ng EDSA. So, pinagpiplanuhan po natin yan, yung alternate routes and all. At ang kabilin-bilinan lamang po ng ating Pangulo ay i-prioritize ang convenience ng ating mga motorista. Malabo ang napapaulat na pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang birthday bukas. Samantala, naglatag ng mahigpit na seguridad ang otoridad para sa prayer rally sa Davao City bilang bahagi ng pagdiriwang sa kaarawan ng dating Pangulo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harley Balbuena ng PTV Manila. Kasado na ang seguridad na ipatutupad ng Davao City Police para sa gaganaping prayer rally sa lungsod bukas araw ng Biyernes, March 28, kasabay ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Davao City Police spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, magpapakalat sila ng 1,800 na tauhan upang bantayan ang nasa 100,000 kataong inaasahang dadagsa sa Freedom Park. Iinspeksyonin ang lahat ng dalang gamit na mga dadalo at ipagbabawal ang pagdadala ng backpacks at matatalim na bagay. Ilalatag din ang border checkpoints na istriktong magbabantay sa lahat ng papasok sa Davao City, lalo na't inaasahang makikisa rin sa prayer rally ang mga taga-kalapit na probinsya. Sa ngayon ay wala pang na-monitor ang pulisya na anumang banta sa seguridad sa prayer rally na arangkada simula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. And from Davao City Police Office, meron tayo 1,800 personnel nga madideploy, sir, in 5 sectors po dito sa area na pagdadausan ng rally po, sir, bukas po. Part of that, sir, is bawal magdala ng backpacks at saka yung lalagyan ng tubig, dapat makita yung yung laman, sir. Bladed weapon inside the event, sir, is bawal talaga. And then meron tayo mga dedicated PNP personnel na mag-check ng mga makikita na pinababawal, sir. Samantala, ipinaliwanag ng international law expert na si Attorney Tony Laviña na imposible ang umuugong na birthday release ng dating Pangulo na una na ring tinukoy ng ilang fact-checking bodies bilang fake news. Ayon kay Laviña, kapag natapos na ang pag-disclose ng mga ebidensya ng prosecution at defense team, saka pa lamang maghahain ang kampo ni Duterte ng aplikasyon para sa interim release. Sakaling maihain, posible umanong sa Agosto o September pa ito madesisyonan ng ICC. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Laviña na malabong aprubahan ang interim release ng dating Pangulo. And there won't be any decision until August, maybe September, di ba? But I doubt strongly kung mabigyan siya ng interim release kasi flight risk siya. Mula PTV, Harley Balbuena para sa Balitang Pambansa. Iikutin ng Department of Trade and Industry ang lahat ng rehiyon sa bansa para iparating ang mga programa ng pamahalaan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JB Santiago ng IBC 13. Golden Age of Entrepreneurship in the Philippines. Yan ang naging sentro ng usapan sa Asia SME Forum 2025. Nagsama-sama rito ang mga entrepreneurs, business innovators at industry leaders. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, dahil isa ang Pilipinas sa fastest growing economy sa Asia, gusto ng Department of Trade and Industry o DTI na mapanatili at mas palakasin pa ito. Ngayong April 2, ilulunsad ng ahensya ang DTI Goes to the Region Bus program para iparating sa publiko ang mga programa ng gobyerno. Talagang pupuntahan namin sila because before we would do it through our regional offices, but now DTI main office is going to each and every region talaga. That's really the main goal. Target din ng DTI ang digitalization ng mga local entrepreneurs para mas mapadali ang business operations. Kabilang dito ang digital partnership sa GCash, Maya at iba pang digital platforms. Number one, the President wants us to really go digital. We want it to be easy for them. So we also want to provide different avenues for these MSMEs to make sure which one is easier for them. So pili na lang sila. Sa
Samantala, tiniyak din ng kalihim na hindi naapektuhan ng political noise sa bansa ang business sector. For us, we continue to go out there. We just came from Japan, we just came from the US, and focus lang kami kung anong trabaho namin talaga. Doon kami nakafocus because we work for the Filipino people. Ayon pa sa DTI, unti-unti nang tumataas ang export ng mga produktong gawa mula sa mga locals. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Nanawagan ng Philippine Coast Guard sa mga taga Bicol Region na huwag iboto ang mga politiko na sumusuporta sa China hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Sa layuning mapataas pa ang kamalayan ng mga Pilipino sa isyu ng West Philippine Sea, nagsagawa ng symposium sa Legazpi City ang Philippine Coast Guard. Dito ipinanawagan ng PCG sa mga botante na maging mapanuri sa pagpili ng mga kandidatong susuportahan sa darating na Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay PCG Commodore J. Tariala, mahalagang iboto ang mga lider na may matibay na paninindigan sa pangangalaga sa West Philippine Sea at handang ipaglaban ang soberanya ng bansa. Let us refrain from electing politicians who are obviously and evidently supportive of the Chinese interest. Alam naman natin kung sino ang mga kandidato na yan sa Kongreso or sa Senado that has never supported our fight in the West Philippine Sea. Bagamat maraming Pilipino ang sumusuporta sa laban natin sa West Philippine Sea, hiningi pa rin ng PCG katuwang ang Philippine Information Agency at National Youth Commission ang tulong ng mga kabataan sa Bicol Region ngayong darating na eleksyon. Isa sa mga magiging papel ng mga kabataan ay paglaban sa fake news at disinformation hinggil sa West Philippine Sea sa social media. With this activity po sa PCG at PIA, dinalain po namin na mas palakihin pa yung social media footprint. Balak po namin every campus na pupuntahan meron pong maximum engagement of at least sana 1,000 with the local SK partners. Umaasa ang Philippine Coast Guard na magiging mapanuri at responsable ang mga botante sa pagpili ng mga lider na tunay na magtataguyod sa kapakanan ng bansa, lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Sumailalim sa seminar workshop ang ilang guro sa Iloilo Province para mabigyan ng sapat na edukasyon at kaalaman ang mga kabataan tungkol sa Hatol ng Bayan 2025. Yan ang Balitang Pambansa ni Maren Grace Erenieta ng Radyo Pilipinas Iloilo. Sa pinakahuling tala ng Commission on Elections, Millennials at Gen Z ang majority ng botante o higit sa 41 million para sa Hatol ng Bayan 2025. Sa bilang na yan, mahigit sa 21 million ang Gen Z o mga kabataang nasa edad 18 hanggang 28. Kaya naman ang pamahalaan panlalawigan ng Iloilo, patuloy na pinaiigting ang mga programa nito para mahikayat ang mga kabataan na bumoto sa darating na midterm elections. Isa sa mga paraan nila ay ang 3 araw na seminar workshop sa higit 100 guro ng araling panlipunan upang palakasin ang edukasyon sa pagboto sa loob ng mga silid-aralan. Voters education, ma'am, ang purpose ni is to educate ang aton mga young men and women diri sa probinsya. Kag nakita sa aton gobernador na ang isa sa pinaka dako nga ahensya sa gobyerno nga makabulig sa programa ngayon amo ang Department of Education. Paliwanag ng DepEd Iloilo na katuon ang seminar sa pagpapatupad ng 9 na voter education instructional modules para sa mga senior high school students dahil karamihan sa kanila ay nasa wastong edad na para bumoto. Umaasa rin ang provincial government at DepEd Iloilo na sa pamamagitan ng inisyatibong ito, mabibigyan ng sapat na kakayahan at edukasyon ang mga kabataan na mahalaga sa pagpili ng mga lider sa pamahalaan. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Balitang Pambansa. Ramdam na ang malaking pagbabago sa sitio Zapanta sa Kitsurao, Agusan del Norte na dati naging sentro ng labanan dahil sa mga rebelde. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Nora Lanuza Molde ng Philippine Information Agency, Caraga.
Minsang naapektuhan ng insurhensiya, nagsimula ang pagbabago sa sitio matapos mabuwag ang Guerrilla Front 16 noong 2023. Ngayon, tinatamasa na ng Indigenous Peoples Community ang mga benepisyo ng kapayapaan sa pamamagitan ng edukasyon at mga proyektong pangkaunlaran. Kamakailan lamang, formal na napasakamay ng mga lokal na opisyal ang bagong itinayong mini gymnasium sa Zapanta Elementary School. Pinunduhan ito ng pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Norte at itinayo ng 544th Engineer Battalion's 52nd Engineer Brigade ng Philippine Army. Ang pasilidad na ito ay nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa pag-aaral at pisikal na aktibidad ng mga mag-aaral. Ayon kay Agusan del Norte Gobernador Maria Angelica Rose del Amante, ang pagkakaisa ng komunidad ay susi sa pangmatagalang pagbabago at ito'y makakamtan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng buong komunidad kasama na ang mga magulang, guro at mga IP leader para matiyak ang mas maliwanag na kinabukasan ng mga kabataan. Bilang pagpapatibay sa edukasyon sa lugar, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa isang bagong gusali na may 4 na silid-aralan na magbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga kabataan sa sitio Zapanta. Nawagan na ako sa tanan ahensya sa gobyerno. Labi na ang DepEd, nga dakong katabang po sa mga edukasyon. Daghang salamat sa inyong suporta din sa amo sa Zapanta Balik. Ayon sa mga opisyal ng militar, higit pa sa seguridad ang kanilang misyon. Muling iginiit ni Brigadier General Arsenio Sadoral na 901st Infantry Brigade ang pangako na tulungang makabangon ang mga komunidad na dating naiipit sa labanan. Ayon sa 901st Infantry Brigade ng Philippine Army, higit pa sa seguridad ang kanilang misyon dahil buong puso nilang tutulungan na makabangon ang sitio Zapanta na noon ay naipit sa labanan. Mula sa Philippine Information Agency Agusan del Norte, Nora Lanuza Molde para sa Balitang Pambansa. Nagsagawa ng Social Media Literacy Seminar ang Montalban Rizal LGU katuwang ang Philippine Information Agency para tugunan ng pagkalat ng fake news online. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ana Mole ng Philippine Information Agency Calabarzon. Araw-araw gumagamit ng social media ang estudyanteng si Raydan Torres. Bilang kabataan, isa sila sa mga exposed sa iba't ibang impormasyon online, mapatotoo man o peke. Sila rin ang nais gabayan ng lokal na pamahalaan ng Montalban Rizal at ng Philippine Information Agency sa pagsasagawa ng isang social media literacy seminar. Natutulungan din po kami kung paano po kami although maging active po sa social media, pero maging purposeful din po sa mga pinopost po namin na hindi lang po kung ano-ano. Dapat po maging responsible pa rin po kami as digital citizens. Higit 150 SK members, student leaders at mga estudyante sa bayan ang dumalo sa seminar na layong bigyan ng sapat na kaalaman ng mga social media users sa pagsusuri at pag-post ng impormasyon online at maging sa pag-fact check. Kulang pa yung pagiging media literate nila kasi dito maraming social media pages talaga na fake. Kahit yun yung pagbuo ng mga fake na pages, kailangan pa namin siguro ng maraming social media awareness. So sana hindi lang dito matapos yung pagtulong ng PIA. Ayon sa latest SWS survey, mayorya ng mga Pinoy ang hirap pa rin sa pagtukoy ng fake news. Kaya't mahalaga ang mga programang tulad nito upang gawing mapanuri ang bawat isa sa pagkuha ng balita at impormasyon online. Mula sa PIA Calabarzon, Ana Mole, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pa ang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.